Ano ba ang tunay na 5 minutes Lotars? So far, mas marami ang likes. So, ibig sabihin, mas Kiluwas. kiluwas ang mga O kasi, pinapanigan ng mga kasi kay tao. Dlar kasi, medyo late na siya sa Mm. sa ano eh, sa pabanks na Ay, sa itsura. bagay, sa bagay. Si Kiluwas kasi, never niyang binago yung hairstyle niya. Ever since nung nauso ang salitang emo. Oo. Oh, Sabi niya, eto ako. eto ako. Isa akong tunay na emo. Isa akong tunay na isa akong tunay na one-side boy. One side. Si Boy One-Side. Ibo, it's all about the one It's all side. about the one-side. Para mysterious. Mysterious ang dating. Hindi nyo matatalo ang hindi nyo kilala. Oo. Ganun ang sinasabi ni Kiluwas. Kiluwas. Kahit nung unang beses natin siya nakilala eh. Oo, parang patango-tango lang siya, ganun lang. Oo. Tango o kaya hindi, ganun lang, pero bihira magsalita. Totoo. Pero Kuya Wolf, eto na. Nagsimula na ang bakbakan. Eto na bang huling beses na makikita natin magbabakbakan ang Aura at Man. Onyx? Daming open ha. Open ang Roger. Sino open? Sino open? Roger and Khalid. Kung Khalid sino and ang ibaban ng Onyx doon. Or, ibaban ba sila ng Jawhead? Aba, Ay, ang layo ng tingin ni Kuya layo na Raplesha. tingin ni Raplesha. Alam mo, Kuya Wolf, kung sa pagkakaalam ko, si Raplesha ang parang pinaka naging kapitan na ngayon Ay, oo. sa Aura PH. Sa co-captain nga si Kuya Greed. Oo, silang dalawa ng nagmamaneho Oo. ng bus. Hindi kasi sa ano eh, sa eroplano, dalawa lagi yung pilot niya. Totoo. Pilot and co-pilot. Totoo. Tapos Khalid. mga stewardess sina Pwede. sina JP, sina KLP, at saka si Kiluwas. Pwede. Oh, Hindi, binabati hindi, ko yung mga airline natin, mga Ah. airline employees natin, di Mga ba? Ngayon sa oo. pandemic. Oo nga, no? Yo. Talagang sila ang mga Nabiktima eh. nabiktima. Oo. Victimize. Eto na, Kuya Wolf. Oy! Ruby! Si Ruby Ann ang inuna Si Ru- dito ng Aura PH. Si Ruby Lynn. Si Ruby Lynn. Meron din Ruby Ann. May Ruby Imposible Ann din. sa buhay mo, never ka nagkaroon ng kaibigan o classmate na hindi Ruby Ann ang Oo, pangalan. tama. Lagi Parang si yan. ano yun eh, parang si Mang Boy o kaya Oo. si Nene. Si Nene. Tsaka si John Paul. Totoo. Si John Paul, yan. Oo. Kahit saan ka pumunta, Kahit saan pumunta, may John. may John Paul. Ayan, si JP. Oh, di ba? Kaya nga siya JP kasi John Kahit dito Paul. mismo, John Oo, Paul. John Paul. Lahat At ngayon, yan, pinili hindi nila. nawawala yung John Paul. Pinili nila si Ruby Ann. Isa sa malupit ngayon na side lanes. Ito na yung Rod Jawhead feeling ko. Johed Roger, no? Rod Jawhead. Roger. Ay! Kakaibib! Natalia Yuzong ang mga pinang-o-open. Onyx lang yata ang nakita ko na nag-first pick ng Yuzhong. Kasi yung mga teams natin ngayon parang hindi nila gusto yung Yuzhong eh. Prayo, no? Mas gusto nila side, support. Support. Magro-Roger ba ang Aura? Yan ang tanong. Ay. Or sila ba magla-land sila? Open ang Roger. Baka ibibigay ng Onyx. Kasi kung open ang Roger, napakasakit ngayon. Hindi pinili ng Onyx. Ibig sabihin, may plano ang Onyx. May plano. The plan. The plan is The to plan. win. Okay, sa Aura PH, mayroon pa silang Joy na pinipick. So, Ay, yun na nga. yun na nga, Roger. Sila yata magro-Roger. Johed. Roger. Jodger. Oo. Roger. Yeah. Jodger. Pero parang feeling ko Hilda eh. Oh, Ay, that's also true. Oh! Tama ka doon. Naisusulat, Kuya Wolf. Ayan, lahat, nasa isang lugar kasi yan eh. Nasa isang lugar sila, nagpa-picture O, sila. diba, ayan o, sakto. Ang tanong Oh. dyan, sino nagpicture? Ayan, o nga, sino Kasi ang nasa nagpicture? isang background sila eh. Sino ang nagpicture kay Ruby, Kay Hilda at kay Roger. Napapailig si Kuya Rob. Napapailig si Hindi Kuya niya Rob. na, Si Rob Luna daw. si Rob Luna pala. Si Kuya Rob pala nagpicture. Kuya Wolf, eto yung Onyx Quick Picks. Dami Decent nating yun. sinabi pero sabi nila, teka lang Kuya Okay. Wolf, Kuya Manjin meron pa kaming Yishun Shin. At alam mo naman si Kuya Wise, naisusulat yan sa YouTube niya. Yishun Shin Tutorial. Correct. From At ang Kuya Wise. YSS, kapag binanggit mo na mabilis, parang wise. Wise. Totoo. Diba? Parang gawa Isusulat yan. para sa kanya yan eh. No? Tama. Mismo. Oo. And this is, kidding aside guys, is sa mga pinakamataas na win rate Ng heroes Onyx. ng Onyx PH. At hindi lang yan. Normally, ang mga dati, kung first half ng ating season, sinasabi natin ng Roger ang sagot sa Yishun Shin. And stats will tell you na ganun nga yung nangyayari. Oo. Pero, yung Onyx PH, nung kinalaban nila yung Omega, tsaka yung nakalaban nila last week, Omega and Signal, pinipikan nila ng Yishun Shin kahit may Roger na sa kabila, knowing na
alam nila yung counters doon. At actually, ang pinipare nila doon is Rafaela. So, good read from Aura to ban the Rafaela laban sa Onic PH. Sabi ng Aura dito, huwag kayong mag-alala, Onic napanood na namin yan. Alam namin tinatapat nyo yung Yishun Shin Rafaela sa mga Roger picks. Kaya, mismo. auto-ban sa amin itong Rafaela ni Oh My Venus. Ngayon, ano magiging substitute ng Onic PH? Since binan ngayon itong isang main support nila. Kasi kung titignan mo yung lineup ng Aura, ang kunat nitong tatlong to Kasi nagiging sustain hero din ng Roger minsan pag late game. I think pwedeng mag-farsa pa rin ng Onic PH given syempre na hindi mababan. Oo. Onic, I think ban back siya at this point. Your team is X-Borg. Baka sila ang mag-back siya, ang Onic PH. Pwede pang counter sa Hilda. Maganda din sagot sa mga makukunat talaga na heroes. Aura PH, feeling ko nga ibaban pa nila yung sinasuggest mo na Parsa, Kuya Wolf. Kasi uubusan nila dito ng hero si The Queen Baka gusto nilang mapilitan si The Queen magsisilyon. Pwede. O kaya mag-ibang support. I think kailangan i-ban talaga yung Farsa. Pero kasi ang Onic PH, ang idea na dyan, pwede naman sila mag-Valier. Ay, oo nga. Or something else. Pero kasi hindi nga naman sila mag-back na since meron ng Natalia. Parang hindi ko sila nakikita ng Hylos, pwede rin siyang sagot by the way sa Roger. So, pwede rin siyang i-pick na Onic PH. Valier na lang. Pino-force nila Yung ang Farsa. Onic na mag-Farsa. Oo. Para may pipiliin silang pang counter. And actually, meron kasi silang may hatak jutsu mula dun sa Ruby. So, pwede. Okay lang mag-Farsa, no? Kaysa mag-Valier. Tama. Unless, kasi kung hindi kukunin ng Onic yung Valier, sila yung Farsa, Aura magpa-Farsa. So, is this a trap? Kasi, pag ito nag-Farsa, baka magkagura din. Aura PH. I think Ayun na nga. Yun na. Girl power ni Farsa Natalia. Ito na naman ni yun. The Queen. Oo. Si Farsa Natalie Farsa. Oo. Si Natalie Farsa. Natalie Farsa. Kuya Wolf, Aura PH. Ang hinihintay nating hero ay hero ni Kuya Greed. That's right. Kagura. I think Kagura makes a lot of sense. Or Chang'o. Pwede nga sila yung mag-Popol or Lunox, ganun. Ay, oo nga, no, pang counter kay Jay. Si Jay na tong matik yung Natalia. Pwede rin sila actually mag-Angela. Ang Aura. Ang Aura, side lane. Ay, oo nga, Makati yan. Pang-heal, pang-sustain din para hindi sila ma-pressure dun sa Natalia. Oo. And Jawhead obviously is also there. Ayun, umuo na si JP, oh. Kufra. Yun na nga. So, Aray ko, Hilda babes. side. Aray ko, Hilda side. babes. Oh, yung championship Kupra nilabas. Ay, nako po. Nga naman. Aray Sabi ko, nila, babes. classic eh. So, kung Aura versus Onic to, edi syempre Kufra ilalabas natin. Oo. I think you go back siya now para sa Onic. Back siya na, no? Kaso may hero na si Ay, Jay, eh. sabagay. Iyak to, hero na lang to. Tsaka Dilar. Men, Oh. So, side lane back siya. So, nawala lang si Roger. Animorphs na naman to eh. Oo nga. Mahilig talaga sa Animorphs ang Animorphs Onic. ang Onic, no? Kasi sa bagay, kasi sila eh, si Sanshiro sila eh. Hindi ko mabasa, Kuya Wolf, kung anong naisusulat dito sa game. Parang hindi hindi mo ko mabasa malaman. yung back siya. Hindi ko malaman kung sino ang lamang sa linyahan. Parang alam kasi ng Onic na magkakagure. I don't like yung Hilda. Parang ito, papapiliin ako. Di ba pare silang pwedeng tank at side lane? Hilda tsaka yung back siya. Parang mas pabor ako sa back siya side lane kaysa sa Hilda side lane. Kasi thing with Hilda side lane, ang lakas talaga sa pag nakakakuha ng kill. Unfortunately, this is Aura PH. Unless mag-mess up ng patuloy-tuloy ang Aura PH, hindi makakastack itong si Hilda. So yun yung scary. Oo. You know? Now, yung back siya kasi pwedeng lumaban eh. Yung back siya in the late game talagang mafe-feel mo eh. Kahit walang items eh. Oh my G. Mainit. Mainit. Ano pa lang, no? Pigs and buns pa lang, pinapainit na eh. Matehan na agad eh, no? Matayan agad eh. Parang hindi ko kinakaya, Kuya Wolf. Hindi natin Pero kailangan natin kayanin. Oo. Kasi kung hindi natin kakayanin, hindi rin kakayanin ng mga audience natin. Boys and girls, ladies and gentlemen, mga titos and mga titas, welcome to game number 1 of Aura PH and Onic PH. Ang bagong El Clasico, tinatawag natin Destined Rivals. Kung ano man ang tawag ninyo sa rivalry na to. Eto na yun. Eto na yun. Channing Tatum.
Nagkakatsanian na agad. Tsanian agad. Tsanian portion. Sige, Luwash. Ay, eto, laban. Ay, ang ganda ng match-up sa baba, Kuya Wolf. Mainit, pabilisan. Kiluwash versus Dlar. Naku po. Ay. Pero maganda dito sa Onyx is meron silang roaming Natalia. Oo nga. At si Oh My Venus, pinoprotektahan lang yung kanyang hari, si Jumong. Si Jumong, ang haring Gishon Hindi, Shin. kanang kamay kasi siya. Kanang kamay ni Wise. Kumbaga, si Venus popok. Ay, makati pa rin ha. Naku po. Uy, mukhang gumedli. Si Kuya Jay. Baitinix! Jabated para dito kay Iakno. Napakagandang rotation para kay Iakno. 1-0 para sa Onyx PH. Ganito kasi, men, sa sobrang magkakakilala sila, alam nila na kapag, sabi ni Jay, oy, kapag hinaras ko to, itatry ako i-punish ito. So, Iakno, ready ka na. Oo. At ready nga si Iakno. At yun 1-0. yung mga next level na hindi mo na ituturo talaga eh. No? Yun na yung mga player instinct. At Correct. ayun din yung maganda sa isang backshe. Kaya niyang mag-rotate ng mabilis kapag nag-level. Dahil, actually, hindi niya nga kailangan level 4 eh. Oo eh. Kailangan lang niya yung gulong. Yung shield, unity. Correct. So, gana pa rin. Meanwhile, babawi ang Aura PH dito sa bottom lane. Kiluwash is running. Actually, Onyx pala to. JP nandito na din. Will he pop the Wolf Pounce? Hindi na. Mukhang hindi na, Kuya Wolf. Bumalik din si Kiluwash dito. Ang hindi lang yata alam ng Aura PH, nandun pa rin si Natalia. Oo. Pero alam mo, may mga ano kasi, kakaibang poke na ginagawa ng isang Natalia. Parang okay lang sa kanya, mambawas lang. Oo. Basta't mabawasan niya lang kahit wag mamatay. Tapos, i-make sure niyang makaalis siya. Pero nandito si Championship Kufra. Oo. Kailangan mag-ingat. At sinecure lang nila din yung crab doon. Oo. Gusto ko yung na-point out mo yung about sa ginagawa ni Jay. Parang, okay lang na kahit mamula siya ng todo, as long na ma-vision, at as long na mabawasan. Yes. I think ang dilemma ngayon dito ng Aura PH is no matter what happens, pwedeng mauuna ang Onyx dahil sa vision na nagagawa ni Jay. And meron pang extra vision din na magagawa nga naman yung ultimate ni Wise, which is oo. the Mountain Shocker. Kaya Kaya nga nga. lang hindi pwedeng mag-over-ikot itong si Jay kasi kailangan pa rin niya ng levels. I feel na for the side of Onyx PH, it's important na makakuha sila ng level 4, lalong-lalo na parating na sa yung turtle. Totoo. Actually, level 4 na rin ang Aura PH dito. And nakikita na nga nila si Jay. Eto na, pasok si Jay dito. Ayan ang Black Dragon ni kaibigan Dlar. JP and company nandito na din pero si Jay ang una mawawala. Aura PH moving as one. Once again, binibait nila ang Onyx dito sa turtle take. And then, kumuha sila ng isang kill. 1-1. At dahil bawas-bawas na yung mga members ng Aura PH, doon sa clash na nangyari na yun, hindi sila makakapag-contest dito sa turtle. Oo. Pakagandang movements coming out from Onyx PH. At ngayon, si Iakno naman, ginamit niya yung ultimate niya para pauwiin din si Roger. Dahil ayaw nilang ibigay itong purple buff na to. At yun na naman, si Oh My Venus. Wow. Acting as a zoning ultimate. Pang zone lang, Kuya Wolf. Exactly. Ayaw nilang ibigay itong purple para dito kay JP. Actually, si JP is still doing great pa rin sa ganitong situation. Gusto ko lang i-take mind dito, Kuya Wolf, yung execute mechanic na meron ang Onyx. Dalawang execute laban sa isang flame shot. So, ibig sabihin, bawal mamula ang Aura PH ngayon. Double execute din para dito sa Ruby. We know na sustain is the name of the game for Ruby. Oo. Don't want that to happen na tuloy-tuloy na mag-regen. So meron silang killing potential nga using the double execute mechanic. Yep. And naturally naman, si Jay ay bilang Natalia mag-execute talaga. So take note, si Delight talaga yan sa sa 8G, nasa 8G mentality yan. Na execute. Team execute. Team execute. Para kilagad. Wala nang wala nang paligoy-ligoy pa. Paligoy-ligoy pa. Dapat gera agad. So, nagpa-farm lang yung dalawang core heroes natin dito. We have JP versus Wise in the late game. JP meron na siyang isang assist, pero si Wise is at level 8 sa ngayon, Wolf. Paano makakagalaw yung Aura PH ngayon dito? Well, they have to take advantage yung kanilang mga teamfight tools. Maganda yung teamfight capability ng Aura PH, particularly dahil sa Kufra. So, kailangan nila magpuwersa ng teamfights. And ito, okay. nila ngayon si Oh My Venus and he still get the kill now. At muntikan pa actually ma-flame shot ni Grid just to make sure na makuha nila si Venus. So, libreng kill para dito sa Aura PH. Out of position actually si Venus. Jay, mahuli ba siya dito ni Raplesha? Nakikita siya ng bahagya. But meanwhile, look at the side laners.
Turtle pala ang target ng Aura. Kaya naman pala naging aggressive doon. Si Kufra. But Okay, Yakno. mukhang lalaban na nga dito. Lalabas ang Dragon, pero si Jay dito ang pulado. Kiluwash with the last hit. Dalawa na ang kanyang stacks. Turtle has been slain. Nakuha dito ni Creed. Habang si JP ay tumatakbo doon sa bandang gilid. Ay, naku po, Yakno. Kalahati ang kanyang buhay. Habang nandito na yung lumilipad at tumalagay. Why na, Phoenix? Nakuha sila dito ng walang kill. Dahil Aura PH pa ang makakapitas ng dalawa. Sabay, safe na mambaaw. Kakaiba ang decision making mula sa Onyx PH. I don't know what their idea was, pero hindi nila ginamit si Wise doon. So siguro nagkaroon ng konting hesitation mula sa members ng Onyx PH when it comes to communication. Kasi parang ginaw na ng ibang members yung Turtle, pero sila, si Wise, ay nag-farm muna. Ay, minsan, okay yun actually. Oo. Yung parang namamataya ka ng support, pero nakapag-farm naman yung core. Oo. Ginagawa talaga yun. I just don't know kung ang Onyx PH ba ay nag-double, nag-second guess nung time na yun. At ayun nga yung naging dilemma nila. This is the reason why Aura PH, I think, is always at top laban sa Onyx PH dahil mas firm and mas strong yung kanilang movements. Yeah. Yes, magaling ang Onyx PH pagdating team fights, pero yung mga biglang calls from out of nowhere na in sync ang galaw, ayon ay nasa side ng Aura PH. I would say nga lang yung ano kasi the thing with Onyx with Aura PH, kapag may binigay na call kung sino man, patol lahat. Oo. Sumusunod. Oo. Sumusunod. I mean, obviously we don't know if ganun nga yung ginagawa din ng Onyx PH, pero at least sa side ng Aura, the way that they're playing, kapag may nagsabi, parang pag may isang naging aggressive, sumusunod lahat eh. Nag-all in. Now, nakita nyo dun sa clash kanina, sa Jabba ng Onyx PH na nag-farm na lang muna si Wise. Siguro nga ang call ni Wise is, okay, sige, bigay nyo na yan. Siguro kuha kayo ng kill kung whatsoever. Huwag kayo mag-overextend. Oo. Pero we have to consider Turtle dahil hindi pa siya ready lumaban. At maintindihan mo kung bakit. Kasi bilang isang Yisun Shin, kailangan mo pa ng maraming items bago mo maungusan yung Roger when it comes to the team fight prowess. Yes, yes. And doon, actually, nagiging malakas ang Aura PH. Yung mga ganong decision making. Na minsan, ang Onyx PH naman, yun yung nagiging kulang sa kanila pag dumadating sa late game. Parang yung magic na tinatawag natin sa kanila, ito yung boom, panalo. Pero yung nakikita agad kung paano mananalo, parang nasa side yun ngayon ng Aura PH. Yes. Oo. And this also is part ng parang nanggaling dito sa constantly kang nasa top of the game na parang yung mga kalaban mo rin magagaling. Kasi doon mo nahasa yung mga problem-solving skills mo eh. And I think that yung team din talaga na nakakapagpalabas ng ganito sa Aura, syempre yung Onyx. Yung Onyx kasi top tier din eh. Top tier kasi yung Onyx pag gameplay eh. Oo. Talagang mechanics-wise, paunahan, hindi matatawaran eh. Kung ilalagay mo sila sa skills challenge, Exactly. talagang sure na nandyan. Even si Oh My Venus, napakataas talaga ng skills. Napakataas ng capabilities to kill on that Farsa. So now, on the situation na meron tayo, Wolf, Aura PH, getting the Turtle, getting 2 kills for free, Wise is still free. No, hindi siya sumali sa laban. Anong situation ngayon? Pwede na ba nating sabihin na lamang ang Aura? O tabla pa rin? Parang tabla pa rin eh. Tabla pa rin, definitely. Anybody's game. I mean, we're just, kitang naman eh, sa gold din eh, pantay. Oo. So, mapapatanong ka, maganda ba talaga ang Yisun Shin in the late game compared to the Roger? Traditionally, yes. Oo. Kung usapang team fight. Pero kung 1v1, kasi never ka mananalo sa Roger sa 1v1. Paglaban eh, paglaban. Pagkalmutan na ang usapan. Kasi, nagigets ko yung sinasabi mo eh. Kasi yung pag nagiging melee yung Roger, nandun pa din yung mabilis niyang pag-attack. Unlike yung Yisun Shin, actually pareho sila nagiging melee long range eh, no? Yung Yisun Shin kasi kailangan niya mag-switch. Oh, switch. Oo. Tsaka, affected yung di ba nga dapat nga single, double. Double. Pero technically, single. Double. Oo pala. Oo. Pero pwede rin single. Oo, nasa sa'yo. Basta, ang mahalaga, nagsiswitching ka. Oo. Ngayon sa Roger kasi, pwede kang pumili kung ano bang mas ideal na situation. Ranged or melee. At bukod doon, may invulnerability frame kasi ang Roger. Oo. At doon lugi ang Yisun Shin. Meron lang ang Yisun Shin Cool na nung anti-crowd control.
At yun na, masyado na nga bumabad yata yung aura dun sa may top lane. Smoke screen will connect as Wise and company will just spot out Aura PH sa kanilang Mountain Shocker. So ngayon lumilipat si Venus! Oh my glove! Nakita mo yung mga ganong sorpresa? Hindi Biglaan, yun no? matuturo sa isang player. We all thought na magbabak na ang Onyx PH. And Venus, with the surprise, hindi pinabak ang Aura. Oo. At nakita mo yung ginawa din ito ni Jay, zoning out that Ruby para makapag-push ng Torre sa top lane. Itong Onyx PH. At dahil dun sa mga mini moves na yun, biglang umangat ng 1,000 Wow. Onyx PH. Kanina pantay na pantay. Oo. Ngayon, lumamang sila. You have to take note, 2 turrets to 0 turrets of Aura PH when it comes to turrets taken. And that's a good trajectory para sa Onyx PH. Oh my glove, pero umatake si JP dito ng Little Wanderer. Rafflesia just trying to get Venus. Pero mukhang set up pa rin ang atin mo. Laging ganito. Aura ang laging mauuna sa turtle. Nakita mo yung ginawa, pinauwi nila si Venus. Tapos lumaman, pero bait lang yata. Jabated nga ba talaga dahil mawawala si Jay dito. Killing spree para kay Kiluwash. Habang sinaiyak no in company, ginugo nila si JP. Wala nang carry ngayon. Ang side ng Aura PH. Nag-aabol pa rin sina Wise. Wise and company. Rafflesia tumatakbo. Oh, I'm offended. Ultimate para kay KLBJ. Habang si Kiluwash, try niya lumipat ng game. Pero hindi siya pwedeng umabot doon. Onyx PH, again, Onyx Magic getting the victory doon sa team fight. You have to give it dun sa side laners ng Onyx PH. Nakita mo yung ginawa nila? Bigla silang nandun. Out of nowhere, biglang merong gumugulong na shield, na turtle. Tapos merong dragon. At nakita nila yung wolf, si JP. Yeah. They really committed. Yun yung kasing ginawa nila. Talagang nag-commit sila. And that's hard to do. Yung surprise factor no, ng Onyx PH, the Onyx magic that we're talking about. Yes. This is the reason kung bakit sila nanalo sa clash na yun. At ang resulta man, Jim, isang turtle, 2 turret, men. Stonks, Onyx PH. Isang malupit na stonks kahit si Wise ay 1-0 pa lang. JP at 2-1-2. They are now preparing for the Lord take na inaabangan na ngayon ni Kiluwash. Nag-agree ako sa sinabi mo, Wolf, ang bilis dito ng response ng Onyx dahil sa kanilang Animorphs technique. The Backshaw Shield Unity, the Dragon, kahit nasan ka sa mapa, mabilis na responde para sa Onyx. Meanwhile, Aura PH, kailangan ata nila dito yung wombo combo na team Exactly. fight. Oo. Like, yung yin-yang overturn na sinimplehan ng Tyrant's Rage, Kiluwash, hindi, itong Hilda na to, mga kaibigan, hindi po ito support. So, Makati yan. Makati yan. 4 ang stacks ni Kiluwash dito. If I'm not mistaken, meron siyang Blade of Heptasis ngayon. Or kung hindi man, pwedeng ibang damage item. Pero speaking of damage, kakadamage na. Rafflesia magiging main target dito. Lumabas dito ang Black Dragon. Rafflesia, unang mawawala. Habang sino kaya ang next na matataya? Si KLBJ. May I'm offended ba? Mukhang wala. Dahil Onyx PH. 4 lang sila na nandito sa baba. At mukhang Aura PH pa ang nalulugi. Onyx Magic, ladies and gentlemen. Oh, JP, mag-ingat ka. JP. Hindi pwede ang ginagawa mo. And this time though, the Lord easily taken by Onyx PH. Oh, no. You know what? When they started yung Onyx PH, ginamit yung backsha, I think, pinaka-crucial na pick coming out from Onyx PH because this allowed them na maging ganito ka-aggressive. Yes. Kasi parang, hindi nila kailangan na si Dilar lang yung lumalaban or mag-setup para sa kanila. Naglalagay muna ng carpet etong si Iakno gamit yung ultimate. May carpet ng apoy, tas may dragon na sasama. Ultimately, merong terrain effect yung Onyx PH. Kumbaga, the floor is lava. The floor is lava, pati yung ere. Nasa kanila din, kompletos, Ricados. Hindi ka basta-basta makakapasok kung ikaw si Rafflesia at kung ikaw si Kiel BJ. Ang gusto ng Aura sana dito is a setup. Exactly. Pero how, Kuya Wolf? How? Ito parang nagsiset up sila ng ng dance floor tapos sila yung bida, yung Onyx PH. Oh my Kunwari, ito meron din silang kay area of effect ni Omay Venus. So, ang ginagawa ng Onyx, ang talagang Onyx magic dito with their composition is nagsiset up sila ng parang battleground kung saan sila yung lamang. Totoo. Territorial. ang Onyx PH. Territorial advantage
ang ginagawa dito ng Onyx PH. At eto na naman, nilabas na naman ng Dragon. JP dito, stretching para kay Raflesha. Meron mo siyang depensa na magagawa habang si Nagreed nandito na din. Inuuna siya ni Zar. Meanwhile, si Wise ang unang nawala. Naku po, tatlo dito sa Onyx PH. Make that dalawa lang pala ang na-target. Pero basag ata yung Torre dito. Iyakno with the shield unity, aalis na lang habang si Raflesha ay mag-high sa kanya. Aura PH, buhay pa rin. I think yung Onyx PH ang gusto nilang gawin doon is may harang dapat kay Raflesha para hindi tamaan si Wise. Unfortunately, that didn't happen. Oo. Nakikita pa rin natin, malaki pa rin yung potential ng Aura PH sa comeback dito. Oo. Meron silang teamfight tools. Like yung talon nga ni Kufra, tapos meron kang Yin-Yang overturn. Damage could be there. Yeah, at hindi ka pwedeng basta-basta Nice pumasok. dodge! Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok kung ikaw ay Onyx PH dahil nga, Aura PH pa rin to. And there you go. Jay, pulado agad dito. JP, wala siya makukuhang kill dito, pero still, men, look at this. Nung isang pagkakamali lang ng Onyx PH na i-convert kagad ng Aura PH ng onting lead, onting papunta sa kanila, onting shove papunta sa mga lanes. Napakagaling na player talaga ito si Yakno. Men, mukhang nag-agree na ako sa'yo. Siya na yata ang susunod na star. Oo. Quietly, nandyan. Did you see that dodge? Sobrang pixel perfect. Konting galaw lang. Konting Na-dodge niya eh. galaw lang na dodge niya yung talon ni Raflesha. Oo. Kabisado niya rin yung galaw. Ilang beses niya na rin nakakalaban. Mind you, si Raflesha ang pumigil sa pangarap ng Onyx PH na manalo ng Season 4 Championship. And ngayon, kampi niya na si Greed. Ang tinalo niya noon. Ay, natutuwa ako sa... This is why we always say na yung rivalry ay magandang panoorin. Kasi alam nila yung mga dapat gawin sa isa't isa. Kabisado nila ang isa't isa. Alam nila kung kailan magagalit at alam nila ang ugali. Raflesha actually ang magiging target. Ito na naman, the territorial advantage of the Dragon and of the Shield Unity ng Onyx PH. Kiluwash dito, ano kaya magagawa? Wala si Raph. Raph is down for 23 seconds. Wolf. Ite-take advantage siya ng Onyx PH, panigurado. Si Greed, kailangan mag-ingat. Yun yung overturn. Maganda pa rin si Yakno sa likod. Oh my glove, Iyakno, siya na lang naiwan dito. Nasa na ang fans club? Naku po, ma-I'm offended siya dito. Hindi na ata kailangan dahil meron siya revitalize. Meron pa siyang concussive blast. Pero si Wise, naku po, si Kel BJ pala yun doon sa bandang gilid. Raflesha buhay na rin ngayon. Iyakno, siya magiging sakripisyo ng Onyx PH. Aura PH, buhay pa rin. Pero nasa loob na lang sila lagi ng base. Palitan lang. And this is the call mula sa Onyx PH. Sabi nila, uy, nag-commit na ng flicker yan si Kel VJ. Sige, okay lang na mamimatay na isa. Pagka-laban sa susunod na third push, o kaya ng Lord Take, -1 flicker yung aura. Oo nga. 50 seconds. Ay, actually hindi. 85 seconds. More than 1 minute yan. More than 1 minute na para kay magiging Kel BJ. Kasi ang bread and butter ng... Bakit kung binigyan ng emphasis yung Manjit? Kasi yung bread and butter ng isang Ruby ay yung flicker. Yes. Parang, sabihin natin maganda yung ultimates, yung combo niya, yung control niya, pero hindi niya magagawa yun ng maganda kung wala siyang flicker. Yeah, mababawasan yung capabilities niya. Exactly. No? So, dito natin makikita kung gaano ba kalupit si Kel. Under a minute, yung kanyang flicker dito, and for sure na timingan yan ng Onyx PH na pwede nilang i-go itong laban. But Wolf, gusto ko lang i-remind, nandyan pa rin ang championship Kufra ni Raflesha na baka hindi na kailangan yung I'm offended ultimate ni Kel BJ. Tignan natin. Uy, yung Lord ha, it's gonna be started upon by this Lord. Pero binibait lang yata. Naku po, inuunang na sa Raflesha. Okay, nireset nila yung Lord dito. Raflesha, na-ultihan yung dalawa. Yung overturn, tama din kay Nedlar, pati kay Iyakno dito. Pero buhay pa rin si Dlar. The Dragon is real. Sakto pa. Kulay purple para sa mga Dlarmy as Greed and Raflesha will go out. Mawawala na din dito si Kel BJ. Actually, deads na sila. Wise will get that last hit. And ngayon, libreng Lord ang makukuha dito ng Onyx PH. Perfect timing para sa Onyx PH. At bonus na lang din na hindi napatay si Delar. Yung commitment na Aura PH doon sa Dragon na yon ay kinapos. At dahil meron ang regeneration coming out from all of the passive and the essence na nakuha ng isang Yuzong, nare-remind tayo na bakit nga ba malakas ang Yuzong. So hindi siya nag-killing spree whatsoever. Festival of Blood ang kanyang pinili at hindi pa enough. Endurance at deadly blade ng Aura PH nung time na yun. The life steal is real. Para sa Onyx dito, keep in mind, Wolf, kapag nanalo ngayon ang Onyx PH, game number 1, automatic second ang Aura PH
And then sila ang maglalaban agad sa playoffs. I think that will be a sight to see. I mean, imagine mo, nakita na natin. Championship rematch agad. Championship rematch agad at may isa sa kanila na mabibreak yung final streak. Yes. Who? At ganoon na nga ata ang gustong mangyari. Ganoon na nga ata ang gustong mangyari ng Onyx kasi ang max lang na makukuha dito ng Aura ay 2 points kung talo na sila ngayon. Dahil lang hinahabol nila yung execution. Sumegway na naman dito ang Lord. Pero mukhang basag pa rin ng tower. Rafflesia makakuha sila ng isang kill. Pero 3 na lang sila dito natitira. Habang yung Onyx PhD natapos na. There you have it. Naisusulat. Magkikita tayo sa playoffs. Game number 1 will go to Onyx PH. Oh, wonderful. Last pick, Baksha. Kaya natin sinabing maganda yung Baksha. Kasi, di ba, pinredict natin Kuya Manjin, pwede siya ma-pick kasi madami siyang nasasagot at nakokontra doon sa lineup ng Aura PH. Wonderful pick mula kay Coach Rio doon. Siguro naging question mark lang is, magbabaksha pa rin nga ba sila kung meron lang nataya? Pero alam natin na yung hero na yun, pwede din gamitin sa side lanes. And honestly, I did not think na aabot tayo sa point na si Iyaknu, na alam natin, di ba, makalilikot na heroes ang gusto niyan. Pero Baksha yung ginamit niya, isang tank. Pero kung iisipin mo, yung Baksha, tank din yun na malikot. Na makulit. Oh. Na makulit at malikot. And with that, first victory of Onyx PH. May sumpa sila na never pa silang nananalo ng series laban sa Aura PH at isang panalo na lang ang kailangan nila. Tapos na yon. I want to say, Iyaknu is slowly climbing up nga naman. Ay, tama yung sinabi mo eh. Isa na siya sa mga hinihisikat ng malakas na player ngayon. Quietly, hindi masyadong nabibigyan ng spotlight. Kasi may Dilar, merong Wise, pero mukhang gusto niyang mag-make ng pangalan niya dito. Mukhang, ito na ata ang time ni kaibigang Iyaknu. Pero for sure, Aura PH to, and ang tanong, tatawag kaya si Ginoong Valdez dahil ayaw na atang paabutin ng Onyx PH sa Game 3. Rob Luna, take the floor.